Okay na ba to? Saan po kayo sa Pilipinas po? Sa Mindanao, sa Davao. Ah, Davao. Mindanao din ako eh, Bisaya din. Taga ano ako, Dipolog City. Oh, okay. Ano ba kayo, may mga anak din? Opo, may anak ako 3. Tapos 1 year na hiwalay sa asawa. 1 year pa lang, bago pa. Baka magkabalikan pa. Wala na. Pero kasal kayo nun, ng asawa mo? Oo, kasado kami po. Ikaw saan Delikado ka ba yan. ngayon? Nandito po ako sa Paranaque, sa may Maynila. Ulan-ulan ata. Sa labas ako eh. Mahina ang signal dun sa loob sa inupahan ko eh. Kayo po, nasa Davao kayo ngayon? Dito ko sa Qatar. Sa Qatar po kayo. Diyan kayo nagtatrabaho ngayon? DOH? DH? Opo, opo. Ilang taon ka na po, sir? Ano na ako eh. 1983 ako eh. Mag-41 na po. Kayo po? Ilang taon po kayo? 1982, 41? Okay. Hindi, 46 years old. 83 ako. 83. Oo. Kung isuma total mo, 41 ako ngayong October. Sige. Magtagalog lang tayo kasi bawal daw dito ang mga magsalita ng Bisaya. Okay po, oo. Kaya uwi mo? Matagal pa. Matagal pa. Matagal pang antayan to. Tawag nito. Ilan taon na po kayo, ma'am? 46? 46 years old na po. Yung mga anak mo, nasaan na? Nasa Davao din? Sa bahay namin, sa papa nila doon. Bahay ninyo, sa papa niya. Ibig sabihin, di pa kayo hiwalay? Hiwalay na kami. Pag-uwi ko, hiwalay na kami 1 year na. Kasi tapos na kami nag-usap sa mga anak ko. Tapos, malaki na din yung mga anak ko. Bawal po kayong mag-asawa dahil 1 year pa lang kayo, kasal pa kayo. Bawal ka iba. Kulong pareho. Oo naman, alam ko naman yan, pero depende man yan sa sitwasyon at depende man yan sa dalawa kung ano talaga yung mga ugat at kung anong processing. Kasi ilang beses na ma'am sumali dito eh. Pangatlo na to, ma'am, no? Pang-apat na. Ganon. Pang-apat na. Hindi pa naman ako. Hindi, nanigurado lang ako, sir, kasi sa amin kasi mayroong ganyan na hiwalay na sila sa asawa. Pero kasal sila. Nung nagkaroon ng panibago yung babae, parehas kulong kasi kasal sila eh. Ganun ang depende siya sa nangyari. sitwasyon siguro. At depende din siguro sa pamilya at sa pinag-awayan. At depende din siguro sa paghiwalay. At yun talaga depende. Basta kay ako, first ko lang talaga naghiwalay kami ng asawa ko na parang bongga. Yung na parang away ba? Tapos punto agad sa hiwalayan. Kasi 23 years kami kasal ng asawa ko eh. Matagal. Ano bang kasi dahilan ng... 23 na din yung panganay ko eh. Ay, malaki na. Ang anak ko ay ano pa lang. Tapos po ng pag-aral. Ay, police? Ayun ang maghuli sa atin. Pag sakali. Oo, siya talaga maghuli kasi board exam na siya, tapos na siya, nakapasar siya, one paalag sa Napolcom. Oo daw, DJ. Yun daw, maghuli sa amin. Hindi naman pa kayo pwede hulihin. Hindi naman kayo basta-basta hulihin nun kung walang order. Galing sa court. Nasabi ko yan, sir. Nasabi ko yan kasi depende yan sa sitwasyon ng mag-asawa. Kung anong dahilan at bago kayo naghiwalay. Pero kung talaga sa due process talaga about sa government sa mga balaod, due process. So, bawal talaga para sa akin na maghanap ng lalaki. Pero,
depende nga. Due process nga, yan ang sabi nila, di ba? Pwedeng maghanap, ma'am. Pwede ka nga mag-boyfriend eh. Oo. Huwag lang kayo magsama. Boyfriend lang. Boyfriend nga daw, DJ. Hindi daw pwede magsama. Paano daw yan? Boyfriend? Ano ba gawa ng boyfriend? Oh? Paano yan? Tago-tago lang. Huwag ganun. Tago. Kaya nga tayo nandito kasi hahanap ng makasama tapos tago-tago lang pala. Di na. Napag-usapan naman na po ninyo yun, ma'am. May papel po kayo, may kasunduan po kayo, ma'am, ng asawa ninyo? May closure kayo? Wala, pero before ako wala. Pero before ako umalis doon sa amin, nagkuha na kami, pati mga anak ko, okay na kami sa isa't isa. Nag-usap kami. First namin din nahiwalay, first din namin naaway na parang sobrang bongga na malaki na awayan ba. Tapos agad-agad hiwalayan. Kasi parang basta malaki ng kuan, wag na yang makuan. Hindi about sa akin, about sa siguro sa pagtatrabaho ko, mga padala ba, yun lang. Ano bang reason po, ma'am? Bakit kayo nag-aaway? About siyempre, sa how many years ko pag-abroad dito, yun lang. Huwag na yun, kasi long kuan na story, and then dami nang nakakaalam, baka dami nang kuan, tapos siyempre, abroad ako. Dami nang kuan relate din dyan ng mga abroad OFW. Pero hindi sa lalaki ang ginaway namin, about sa financial. Para sure na lang talaga about sa financial. Walang pinuntahan yung pinaghirapan mo, ma'am, parang ganun, no? Oo, about sa financial lang siya. Oo, DJ, kasi sa 7 years kong abroad, DJ, pagod naman talaga, di ba? Pero okay lang naman. Ang importante, nakatapos din yung anak ko ng pag-aaral. Proud mama ka pa rin, kahit napagod, pawis, stress, lungkot. Yan, pero alam nyo, dito na rin din, araw-araw ko nanood dito sa kay DJ Gel dahil masaya ako pag magtawa si DJ Gel ng mukha niya. Tawa din ako, pati yung mga audience, mabasa ko yung mga comments. Dito na ako, masaya. Hindi, mawala yung stress ko. Kaya gusto ko palagi kung pwede pa lang araw-araw magsali dito, araw-araw na lang, hanggang sa pawalang stress, ganun lang. Yeah. Pangwala lang pala ng stress yan. Depende din siya, kuya. Hindi din sa ako. Depende din siya sa usapan at depende siya sa usapan natin sa isa't isa, ganun kibali. Depende. May pag-asa pala ako nito, DJ. Hindi naman sa ganun na sabi na depende, words of depends, hindi naman sa ganun na may pag-asa ang isang lalaki sa ganung kuan. Pero, depende kung ano talaga, so may kuan pa siya talaga, kailangan talaga na hanapan ng kuan na, example ako, tanungin mo anong gusto ko sa isang lalaki, tanungin mo ako nga, sige. Sige nga, ano mang gusto mo sa isang lalaki? Para sakaling malay mo, magkasundo tayo, ako, mag-adjust na ako. Sige. Sige. Gusto ko sa isang lalaki. Huwag lang gwapo. Marespeto sa pamilya ko, pinakauna. Hindi ako naghanap ng gwapo. Sige. Hindi ako naghanap ng gwapo. O respeto sa mga anak ko, pamilya. Tanggapin exam, sakaling ako man magkakita ng lalaki or magkanubyo man ako, tatanggapin nila yung anak ko, 3 anak ko, tatanggapin nila na bilang anak nila. At tanggapin nila yung Pasko. Pero kung hindi nila tanggap, wala akong magagawa. Ayaw ko din ng ganyan. At respeto sa pamilya ko mismo, sa mga kapatid ko. Yun. At saka, masipag. Yun lang. Masipag. Diyos. Makadiyos. Ano bang... At respeto at tanggapin yung mga anak ko din. Kung tanggap mo yung mga anak ko, tanggap ko din ang mga anak mo. Ganun siya. Yan ang hinahanap ko sa isang lalaki. Kung sakaling ako makahatagpo ng isang lalaki dito or makahanap ng nobyo sa alabas, ganun. So, tanggapin ko yung buo na pamilya, natanggap din ang mga anak ko at tanggap ko din siya. Kung ano siya, bahala ano siya or ano yung pas niya o ano yung pamilya niya, tatanggapin ko ng maayos. Basta ang importante, minamahal niya din ako at tulungan niya ako sa pang-araw-araw na gaya ko ngayon abroad ako, tulungan ako. Pwede. Yan, kuya.
ikaw ma'am, baka gusto mo ring magtanong sa ano ko, kung anong gusto ko sa isang babae. O, sige. Walang problema. Anong gusto mo? Ang gusto ko naman, kung ako naman sa akin, asa na ba yung mic ko? Narinig ba ako? Kung sa akin naman, opo. Sa akin naman, kung sa akin, gusto ko sa isang babae, yung unang-una, meron tayong, ako aminado ako, naninigarilyo ako eh. Ay, ayaw ko ng sigarilyo talaga. Ayaw ko sa lalaki na naninigarilyo. Sa totoong ko talaga, hindi ako talaga kasi ang asawa ko sa 23 years namin nagkasama, hindi talaga siya, wala siyang sigarilyo. Pero nag-iinom siya, okay lang siya mag-inom. Basta wag lang yung lasinggo at wag yung mag-wild at magsabi sa akin kung gusto niya mag-inom, okay, papayagan ko siya. Pero ayaw ko yung pag-inom na lahat na lang inumin, hindi. Yung respeto nga, kung anong gusto niya, susundin. Susundin ko, pero sundin mo din ang gusto ko din. Yan. Respeto at understanding dyan na yan. Oo. Kaya kami, hindi lang kami nagka-understanding sa ngayon lang na dito na ako sa ibang bansa. Oo, kasi mahirap mag-usap yung malayo. Sa sigarilyo, depende man na siya, depende siguro din. Pang example, no, hindi man lahat kasi halos malalaki karon na niligarilyo. Kung totoong mahal mo ang isang babae or makasama mo sa buhay, pag once anong isabihin ng kasama mo, pwede mo siya i-stop yan. Kung hindi mo siya kayang ma-stop, so wala kang magagawa. Ganun talaga. Mahirap nga rin itigil yung paninigarilyo. Ano siya? Okay. Yung ewan ko. Paano tigilan yung paninigarilyo? Madaling umpisahan. Mahirap. Okay lang, walang problema yan sa inyo. Pero sa pag-iinom naman, kayang-kaya. Yung dito nga sa amin, nagiinom yung mga barkada ko. Ako nasa loob lang ng kwarto. Ayaw ko mag-inom kay pag malasing ka, ikaw lang din mahirapan pagka kinabukasan, lalo na't may pasok ka. Pangalawa, ang pangit naman, katulad niya, naranasan ko, may panahon talaga na magkayayaan ng inom, di ka makaiwas dahil kunyari may birthday sa ating mga kababata, kaibigan, kamag-anak, niyayaya ka. Ang pangit dun yung sunduin ka, ipapahiya ka pa. Ay, wala po niyang ganyan. Basta pag once gusto mong uminom, yan ang asawa ko noon. Pag once gusto siyang mag-inom, sabihin niya sa akin. Example, nasa trabaho siya, pag magpunta ako doon, every hapon, magpunta kami ng mga anak ko, mamalingki. Magsabi, baka makauwi ako ng 7 o'clock ha, mag-inom muna ako dito, o sige, o. Alam ko 7 o'clock, uwi na yan siya. O. Sunduin ko yan siya sa daan kasi papasok pa yung sa amin. O, alam ko na yan. Pag once mag-inom na siya, alam ko na yan. Pero may way lang talaga na may part lang talaga sa buhay na hindi mapigilan na nagkahiwalay kami. Kasi kung sa gusto ng asawa ko na ganun, kinig na sa akin, kailang may part lang talaga yung about sa financial at sa pinadala ko or aywan ko din, hindi ko din alam ko ako ba ang nagkulang sa padala or ako. Hindi lang na-manage ng maayos siguro. Hindi naman ano yon. Hindi naman pwedeng ikaw ang sisihin sa financial kasi sa totoo lang, magkano lang din naman ang sahod mo siguro dyan. Pinakamataas mo dyan, 25, 30. Ay, totoo yan. Nung sa Saudi ako, 30 ang sahod ko. Dito ngayon, 20, 23 plus, 24 yan lang. Oh, kaya sa Saudi, 130 sahod ko. Kaya nga, kung financial ang pag-usapan, kung ikaw lang din aasahan, kulang yan. Kasi yung tiyahin ko, nasa Saudi yung tiyahin ko. Tiyahin ko, nasa Saudi ngayon. Magkano lang sahod niya doon? 32 nga lang dayata kung sahod niya. Tagal-tagal niya doon. Pero okay lang naman sa akin kahit na ganun sana. Nakpan. Pero okay lang naman, ang importante para sa mga anak ko. Kaya kung gustuhin ko man maghanap ng lalaki dito, sa live ni DJ Jel, sa Wanted Sweetheart, hahanapin ko yung lalaki, tanggap yung mga anak ko,
at ang lalaking anong gusto ko, sundin niya. At hindi naman sabi na kung anong gusto ko, sakalin ko siya, hindi. Ang sa inom, sigarilyo, ayaw ko talaga. Number one talaga, ayaw ko niya, number one. Sigarilyo. Kasi, binawi na sana yung sigarilyo. Ngayon, binawi na naman uli. Totoo, nagpakatotoo ako. Totoo tayo. Hindi tayo yung nagpakatotoo tayo kasi ako talaga, kahit sa inom nga, kahit sa inom, hindi mo gusto kasi hindi yan mapigilan sa lalaki ang sigarilyo at talaga inom. Pero pag once talaga ang lalaki, kung mahal mo talaga ang babae, pag magsabi na hintuan mo yan, sige, hintuan mo. Yan. Pero kung hindi mo kaya, hindi. Gaya ko, how many years kami kasal ng asawa ko? 23 years. Pag hindi kami nagkahiwalay, buong buhay namin, nagkasama kami, hindi kami naghiwalay. Pero biglaan kami nag-away, biglaan kami naghiwalay na sobra, wala na. So ngayon, walang pakialaman kaming dalawa. 1 year na din, wala kami usap-usap. Wala na kami pakialamay. Ang importante, doon siya sa bahay ko, doon sa mga anak ko, pinalagaan niya. Ang importante, nagbigay ako ng financial. Yun lang, para sa akin. Basta, pag ako lang makahanap ng lalaki, mapangit man siya, pero kailangan siya na may trabaho. Pangit man siya, pero kailangan siya na may trabaho. Huwag mo namang ulit-ulitin yung... Madam, huwag mo namang ulit-ulitin yung pangit. Hindi man ikaw, kasi hindi man ako maganda. Huwag mo namang ulit-ulitin yung pangit. Nakakasakit ka ng damdamin. Ang importante, yung tanggap ka at mabait at masipag siya sa trabaho, yun talaga ang pinaka-importante. Anong klaseng trabaho ba? Marami palang trabaho doon na kailangang sobrang talaga. Kahit anong trabaho, basta formal na trabaho, marangal. Walang problema kahit boy ka dyan, kahit janitor ka dyan, kahit ano ka dyan, kami janitora man kami dito, basta marangal. Yan ang pinaka-the best, may trabaho, kahit ano, basta marangal. Basta hindi yung paupo-upo, hawak ka lang ng pera, tanggap ka lang ng pera, kain tulog, hindi yan. Pal. Tapos na yan. Pal ang trabaho niya, pal. Yan ang trabaho ng mga pal. Alam mo din. Alam mo din. Kaya, kuya, ilan man ang anak mo? Isa lang po ang anak ko. Mag-11. Mag-11 na, babae. Kakalis nga lang dito yun kanina eh. Sa akin palagi kumakain. Anong dahilan din ng asawa niyo mo paghiwalay ninyong dalawa? Or anong nangyari? Di magkasundo. Mahirap paghaluin yung tubig at saka langis. Tama talaga yan. Kahit anong sa isang tao, kung may hangganan talaga, sabi nila. Kasi yun, dati, nagtrabaho ako sa kumpanya. Kasi lang ako eh. Mahirap lang kasi ako eh. Isa lang akong hamak na trabaho na construction worker lang ba. Teka lang, magsasarado na tong may-ari ng tindahan. Tapos nung dati, siya ang nagpahawak siya ang naghawak ng ATM ko. Tapos ngayon, pag nasa trabaho ko, ang ginagawa pala niya, nagsusugal. Tapos pag uwi ko, gabi na, wala pang pagkain. Kaya, di ba, mag-uumpisa yung away kasi walang pagkain, gutom kaya. Gutom nga yung dati nag-aaral ako, pa kaya nagtatrabaho ako. Talagang mag-aaway talaga. Sabi ko, parang pangit yata. Pero tumagal pa yung aming relasyon. Hanggat sa di na talaga magkasundo, hiwalayan na to kay walang pag-asa to. Hindi ito. Hindi ko lang alam kung sino mali kasi mahirap din sabihin na ako ang may mali. Mahirap din magsabi siya ang may mali. Pero yun ang ginawa niya. Alas 6 na ng hapon, alas 7, dapat mayroon ng pagkain na nakahanda kasi gutom na yan, yung mga oras na yan, galing kang trabaho. Lumakas yung ulan na parang nagalit yata. Tapos?
Kaya nagdesisyon ako na parang malabo na yata tayo. Ano kayang magandang gagawin natin? Di, ano mo na siguro? Stop na natin to. Ganon siguro. Yun lang, nasalita? Oh, yun lang kasi. Okay na, agad. Oh, grabe na. Di, may ano din kasi yun eh. Sanay na yun sa hiwalayan kasi may dati rin kasing asawa yun eh. May dati yun siyang anak, may anak na yun sa unang asawa niya. Wala namang problema. Ang mga past, yun nga ang sabi ko. Wala naman yung sa problema. akin yun. Sila. Ang importante, baguhin mo yung sarili mo. Ipapakita mo sa isang kasama mo na baguhin mo. Kaya, gaya sa akin, asawa ko, pagdating yan, ang pagkain nasa misa na, nakaluto na, nakalagay na yung brief niya, nakalagay na yung damit niya. Nung hindi pa ako nag-abroad ng time na yon, sinusundo ko pa yan, pag mag-ulan na yan, sinusundo ko pa yan sa highway, sunduin namin ng mga anak ko ng payong, kaya ayaw ko mabasa yung likod niya kasi nagpa-barber siya. Sobrang caring ako sa asawa ko noon, kahit na istrikto yung asawa ko, minamartyr ko siya. Kasi ayaw ko maghiwalay kami ng asawa ko dahil sa mga anak ko, may anak ako eh. Protektahan ko sana yung pamilya ko, pero sa dating na ng panahon, hanggang nag-abroad na ako, parang napuno na. So, yun na yun. Kaya hindi niya ako masisisi kung sakaling na ganito ako, makikita man nila ako nagla-live dito na maghanap ng lalaki or ano, what else, dito kay Digigel or dito sa iba or sa loob. Wala siyang masabi sa akin kahit mga kapatid niya kasi alam nila kung ano akong ginagawa ko ng asawa ko sa kanya. Nagmamanicure ako para malaman, para makatulong sa kanya. Naglalabad ako minsan nung hindi pa ako nag-abroad. Sipag mo pala. Hanggang sa nagsabi na ako sa kanya na mag-abroad. Yun lang ang problema. Sige. Walang problema about sa pastor. Ang importante, tanggap mo. Sa akin wala man problema kasi kung lahat naman tayo may pagkakamali, hindi naman natin maiwasan na magkakamali. Kasi sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, daming may mga past ngayon, hindi sa pagpang-anak gaya mga babae ha, sa panahon lang ngayon ha, sa mga babae or malalaki, dami ang mga past, iba ang noon, di ba DJ, iba ang noon. Hindi masyado daming mga kuan, pero ngayon, hindi na siya basta-bastang kuan. Kaya, kung makatanggap man sino man sa lalaki or sa babae, kaya kung may pas ang babae, tanggapin ng buo or ano. Kaya yan ang sinasabi ko sa isang lalaki. Gaya sa'yo, example ha, gaya sa'yo. Huwag kang aasa na ikaw yung talaga, ganon. Kaya yan ang sinasabi ko sa'yo, na kung once nga maghanap ka ng ng girl, isipin mo na lang yan kung wala pa siyang pass, okay, good job. Pero kung may pass siya, so tatanggapin mo siya ng buo kasi hindi yan napipigilan sa panahon ngayon. Kaya ako, bago kong tanggap mo ba na may anak akong 3? Mabuhay mo ba ako kung sakaling hindi na ako magtatrabaho? Mabigyan mo ba ako ng mapakita mo bang pagmamahal mo sa mga anak kong 3? Yan ang gusto ko. Yung ipapakitaan yung anak ko ng pagmamahal at pamilya ko. Hindi lang, ako lang ang mahalin, pero ang iba kong pamilya, wala kayong respeto, ayaw ko ng ganyan. Kasi dito na yun, kuan ko na yun sa sarili ko. May nakaraan. So, kailangan ko siya kung ako maghanap, kaya naghanap ako ng gusto ko talaga na tanggap at respeto sa pamilya ko at sa akin. At mahalin ako ng buo at para sa mga anak ko din at pamilya ko. Yun lang. Pwede yun. DJ. Yes, ma'am. Asawa ka na? Sige medyo mababa na rin po yung oras. Pagpatuloy po ninyo off-cam ha. Salamat sa iyo, DJ ha. Thank you. Salamat din po. Napasaya talaga ako palagi magtingin sa iyo. Thank you. Magandang gabi. Bye-bye. Sige.